day or magandang araw mga estudyante ng na nagte-take ng Chem 1. So ito ay a sort of review lang para sa inyo mga medtech first year para ma-inform ko kayo about kung paano bumasa or mag-read ng measurement sa particularly sa graduated cylinder. Kasi hindi ko naman siya talaga dun sa face to face. So, bali, ngayon, ito ay kasama sa prelims nyo kung paano pabasahin yung mga readings ng graduated cylinder. Okay. So, meron tayo ditong tatlong example na i-demo kung paano, ha. So, ang una nyo aalamin nyo muna yung value. Yung pinakang value nitong per guhit. Ano yung per value? Ipapakita rin po natin kung paano siya kukunin. Then pangalawa, dapat ay ang pagbasa nyo ay depende kung ano yung curvature ng meniscus. Okay? Kapag ang meniscus niya ay pa-curve na pababa, yan, katulad ng nakikita nyo ito. Pa-curve siyang pababa. Ang babasahin po natin itong lower. Ito, kung saan nag-touch. Yun po yung readings niya, hindi po dito. Okay? Dito. Lower meniscus. Okay? So, let's do the first step. Una ay alamin natin yung bilang or value ng per guhit nitong ating measurement. So, paano malalaman? Titingnan nyo lang po yung mga number na binibigay sa information ng measuring instrument. For example, ito, 30, 40, 20. Ngayon, ang gagawin nyo ay ima-minus nyo lang sila. Yung mataas dun sa mababa. So, for example, 40 minus 30 is equal to 10. Ibig sabihin lang po niyan, meron tayong pagitan na 10 ml yung difference. Ngayon, after niyan, bibilangin nyo naman kung ilang guhit in between 30 and 40 para malaman natin per lines. So, yung guhit 30 to hanggang 40 ay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, meron po tayong 10 na guhit. So, bale yung difference nila, i-divide nyo lang kung ilang guhit, ilang units. So, divided by 10 units. Ibig sabihin, ang ating per guhit ay 1 ml. So, mag-start tayo ng bilang from this 30. So, ibig sabihin, itong unang guhit ay 31. Tapos, yung sunod ay 32. Tapos, yung sumunod ay 33. Okay. So, bale, isusulat nyo na agad yung sukat niya. Yung sure digit natin, sure ha, yung sure. Yung sigurado kayo kasi yun yung nakalagay sa guhit ay 30. Okay? So, 30. Pero, hindi natin alam kung 31, 32, 33, 34. Then, next is, ilalagay natin yung pinakang digits natin na, depende sa guhit. So, pag dinagdagan nyo pa ng isang guhit, ang sunod na 34. So, ibig sabihin, ang sure na guhit natin, ang sure na measurement natin, 34. Now, maglalagay tayo ng uncertain digits. That's why, naglalagay na tayo ng decimal point. Okay? So, ito po kasi yung kanyang uncertainty. Nakikita niyo po ba yung space in between the per line? Yan po yung space na yan. Ito po yung nagde-determine ng ating uncertainty. Ibig sabihin, pag pumatak dito sa spaces na ito, yung ating sukat nito, ay mag-i-estimate tayo kung ano sa palagay natin. Now, based sa ating visual inspection sa lower meniscus, siya ay tapat na tapat sa guhit. Okay? So, tapat na tapat. If tapat na tapat sa guhit, ang ilalagay nyo lang po ay 0.0. Okay? Kasi kung umangat pa yan ng kaunti sa guhit, siguro hindi na siya 0.0. That is 0.1. Pero since tapat na tapat siya dun sa guhit sa 34, ilalagay nating uncertain digit natin ay 0. Ibig sabihin po nung 0, eksaktong nasa guhit. Okay? So, follow lang po uli natin yung steps and i-repeat po natin siya sa sunod. Okay. So, ngayon, dun tayo pupunta kung saan nandun yung ating
liquid, yung dulo ng liquid. So, unang-una ay alamin muna natin yung increments. So, ima-minus nyo ulit. 50 minus 40 is equal to 10. 10. Then, yung guhit sa pagitan po ng, wait lang, lagay natin ha. 10 ml ang difference nung 50 at saka 40 ito. Then, yung guhit sa pagitan nila, bibilangan ulit natin. 1, 2, 3, 4, and 5. So, 5. So, i-divide natin sa 5 yung 10. 5 unit. Ibig sabihin, ang per guhit ay yung 10, pag dinivide natin sa 5 ay 2. So, ibig sabihin, ang per guhit natin ay 2 ml. So, bilang ulit tayo. Yung unang guhit ay 42. Yung sunod na guhit ay 40 plus 2, 44. Yung sunod ay 45. Wait lang. 40, 42, 44. No, that's not 45. Plus 2 nga pala. That is 46. Okay. 46. Then 48. Then plus 2 ay 50. Okay. So, i-trace natin yung ating So, let me change the color muna para mas makita natin yung pagtitrace. Trace ulit natin yung yung lower meniscus. Okay. Trace natin yung lower meniscus sa ating sukat. Yan. Bale, maglalagay na tayo ng sure na measurement, which is yung ating 4. First digit natin sa sukat natin yan ay 4. Okay? As indicated by this, na ito naman, sure naman yan na nasa 40 siya pataas. Ang hindi lang natin kung alam kung ilan yung inilabas niya sa 40. So, sa unang 42. Tapos, nasa pagitan siya ng 42 at saka 44, right? Ano kayo sa palagay nyo yung pag nasa gitna ng 42 at saka 44? So, anong sunod sa 42? That is 43. Okay? So, ibig sabihin, yan na po yung ating answer. Okay? So, 43. Now, meron pa po ba tayong idadagdag na digit? Yes, hindi pa po pala yun yung ating answer. Maglalagay pa po tayo ng ating estimated digit. So, since siya ay sakto, siya po ba ay sakto sa gitna ng 42 at 44? If saktong-sakto sa gitna, kita nyo ha, if saktong-sakto siya dito sa gitna sa pagitan ng dalawa, if saktong-sakto, so we can conclude that is 0.0. Pero kung umangat siya ng kaunti, that is 43.1, 42.2, 4.5, and so on. Since we assume that saktong-sakto siya sa gitna, we can write the uncertain digit as 0. If saktong-sakto Pero if ever na, di ba, sa gitna, 43 tayo. Pero hindi naman sakto sa gitna talaga. Umangat siya ng konti. Ay di mga 43.2 ang ilalagay mo. 43.3. Kasi itong last digit na nilalagay natin sa bawat measurement, yan yung tinatawag nating uncertain digit or hindi tayo sure. Yan yung ini-estimate lang natin. So since on our estimation, saktong-sakto siya sa gitna sa pagitan ng 42 at saka 44, we can assume that is 43.0. Ibig sabihin hindi pa siya umaangat sa 43. Nasa baseline siya. Okay? I hope that is clear. So lagay lang po natin ng unit. Pero yun naman, may pamimili lang po kayo sa option. Makikita nyo naman yung unit. Okay? So next, sa nakikita nyo dito sa example, ang ating namang meniscus ay curvature na pataas. Pag pataas naman po, ang ating pong kukunin sukat ay ito. Yan, yung taas na yan. Yan po tayo babasa. Then kunin muna natin ang per unit. So, ima-minus nyo din, nakikita nyo measurement. We have the 80 at saka 60. Okay? So, 80 minus 60 will equal to
60, 70, 80, 20 ml po yung pagitan nila. Then next is ilang guhit ang meron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So may 10 na guhit. So 20 divided by 10 units. So ibig sabihin, yung 20, kapag divide natin sa 10 units, ay 20 divided by 10, ay 2. Meron tayong tig to 2 ml na sukat ng bawat guhit. So, bilangin na natin po. So, we have, wag na tayo dyan magsimula. So, I think if itong gitna kukunin natin, yung pagitan ng 60 at saka 80 ay 70. Right? Kasi, kung 2 nga ito, no? So, 62, 64, 66, 68, and 70. Then, we have, to the other limit, we have 72, then 74. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mag-i-estimate ulit kayo. So, ang sure natin na measure ay ito. Ito, kita nyo to? Yan, sure yan. 74. So, sulat mo na agad. 74. Pero, mapapansin nyo na hindi naman siya sakto sa 74. Umangat siya, umangat. So, ngayon, ano kaya yung nasa pagitan ng 74? So, mag-plus 2 pa tayo sa 74. Pag dito sa taas na guhit, that is 76. Ano yung nasa pagitan ng 74 at saka 76? So, bale, ang nasa pagitan ng 74 at 76 ay 75. So, papalitan po natin itong digits ng 75. So, ibig sabihin, we are certain sa 75 kung nasa pagitan siya ng 74 at 76. Hindi lang natin alam kung 75 point what. 75 point what. Ito po yung question. Ano yung estimation natin dito? So, ang napapansin natin dito sa ating sukat, parang hindi siya saktong-sakto sa gitna. Wala siya sa gitna. Umangat siya. Umangat siya sa gitna. Wala siya sa gitna. So, ang 75 sa pagitan 74 at 75. So, mag-i-estimate ka na dyan. Di umangat siya. Ito man din yung gitna, yung center. So, kung mapapansin nyo, nasa kalahati pa ulit siya nung kabilang side. So, ang 5 pag di-divide natin sa 2, di ba? 75. Tapos, pagdating dito, 76. Tapos, umangat pa ulit siya dun sa 75. Point ano? Kung napapansin nyo na siya ay gitnang-gitna uli dito bago mag-76, ibig sabihin, siya ay 0.5. So, 75.5 is our final answer. 75.5. Ang uncertain digit natin ay yung 0.5. Kasi nga, sabi ko sa inyo, 0.0 siya. Sana, kung gitna nitong 74 at saka 76, which is eksaktong 75.0. Ngayon, kung mapapansin nyo, umangat siya. Nandito yung sukat nyo. So, kalahati uli nung kabilang side. Ano ba kalahati ng 1? Di ba, pag nag-plus 1 kayo sa 75, ay 76 na. Ano yung kalahati ng 1? Di 0.5. Kaya 0.5 yung nakalagay ditong sukat. Okay? So, lagyan po lang natin ng unit. Okay? So, ayan class, screenshot nyo na lang po ito. Then, ulitin nyo lang po panonood ng video if ever na may malabo na part yung ating discussion. Okay? So, that's all for this review tutorial. And God bless sa inyong prelims.